telepono. Ninyo ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon at dito sa atin sa Pilipinas, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, ang Santo Niño. Ipanalangin natin para sa banal na misang ito, lahat ng mga bata at mga kabataan na patuloy na maging kalugod-lugod sa Diyos. Gayon din ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Santo Niño para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang lumikha at Ama naming lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang Santo Niño na dumating na naging tao upang kami iligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa amin upang makarating kami sa aming tunay na tahanan sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinaluluka niya. Pinupuri ka namin, inaraman ka namin, sinasaksang ka namin, pinagpuputi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya'y naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, at makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin ang katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito na makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Alit sa'y naman.
Sa salim ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ay namamanas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat nang nakarinig sa kanya'y namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak,
Bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming, lalo tigit sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga ang mga nakikiisa sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Mga minamahal, taas ho ang may mga kasamang bata. Taas ang may mga kasamang bata. Oh, yan, marami-rami. Oh. Taas yung napilitang isama ang kanyang mga anak. Meron ano? Tingnan niyo itong katotohanan ito. Pansinin ninyo ang inyong sarili. Kapag kabata, lalo pag kayo sanggol, yung mga bagong anak, yung mga patatlong buwan, yan. Pag nakita niyan, tuwang-tuwa tayo, ano? Talagang may pagpisil pa kayo sa pisngi, pahalik-halik pa kayo, payakap-yakap. Tingnan nyo kapag 2 taon na yan, yung humahabol na sa inyo, yung may hinihingi na, yung malikot na, yung maingay na, yung parang ayaw nyo nang isama, yung gusto nyo na lamang iwanan sa bahay dahil makulit. Ang tanong ko ay bakit? Bakit habang lumalaki ang bata, bakit kung kinatutuwaan natin ng maliit, ay parang kinaiinisan natin habang lumalaki. Diga? Hindi nyo ga napapansin? Talaga nung una-una, talagang kayo bili-bili pa ng mga partner-partner na damit. Talagang mga ternuhan pa ang pagbili ninyo. Paglaki, hindi nyo maibili kahit isang damit. Anong nababago? Anong mayroon at nababago ang pagkahumaling at pagkatuwa natin sa mga bata? Yun ang dapat nating pag-ingatan. Huwag kayong mag-alala at pare-parehas tayo. Mabilis din minsang uminit ang ulo ko sa aming mga kabataan dito sa pambansang dambana. Ang tanong ko rin ay bakit? Magandang tanong lahat yun sa ating sarili. Bakit? Anong nababago sa atin na habang lumalaki ang mga bata, parang unti-unting nauubusan at nawawalan tayo ng pagmamahal sa kanila? Tama naman, sadyang bilang magulang, naiiba minsan ang iyong prioridad, ang iniisip mo na ay ang kanilang pag-aaral, tayo ay napupuno ng mga alalahanin sa buhay, patong-patong na utang, maraming bayarin kaliwat kanan, problema pa ang iyong asawa, nangingialam pa ang iyong biyenan, ay talaga namang minsan makakalimutan mo na ang iyong mga anak. Pero maganda pong tanungin sa sarili, nababago ba tayo habang tayo'y tumatanda? Iba ba tayo nung tayo ay bata pa sa ating pagtanda? Maaaring tayo tumatanda sa edad, nag-iibang itsura. Pero iisa po ang gustong paanyaya sa atin sa linggong ito. Yung ang iyong puso at ang iyong isip ay manatiling tulad ng sa bata. Ngayon po'y kapistahan ng Santo Niño, ang batang si Jesus. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ipinagdiriwang tuwing 3 linggo sa karaniwang panahon.
At madami ngayon ang mga piyesta sapagkat ang ating debosyon sa Santo Niño ay siyang pinakamatandang debosyon sa Pilipinas. Yan ang unang debosyon ng ating mga Pilipino. Kaya kung inyong mapapansin din, halos lahat tayo sa ating tahanan, may mga Santo Niño. Diga? Tuwang-tuwa nga kayong gawing manika ang Santo Niño. Dinadamitan nyo ng pulis, ng bombero, kung anong maibigan ninyo. Diga? Yung mga pinagliitan ng inyong mga anak, ipinapasuot ninyo sa Santo Niño. Kaya nga minsan, tingnan nyo ang Santo Niño kung anong hitsura na. Bakit? Sapagkat gusto nating mailapit ang ating sarili sa Santo Niño. Yun ang pananatiling bata. Yun ang dapat nating tinutularan. Kung paanong nananatili tayong bata sa pagkakabit natin ng ating sarili sa imahe ng Santo Niño, dapat nananatili din tayong bata sa ating pakikipagkapwa sa ibang tao. Huwag ninyong sayangin. Ang iba sa atin, lalo ngayon may mga sinulog ngayon, sa Cebu, sa ilang bahagi ng bansa, talaga namang pasan-pasan pa ang Santo Niño. Ay ang laging hamon, pasan-pasan mo ang Santo Niño. Tapos pag uwi mo sa inyo, mumurahin mo ang anak mo. Ay di sayang. Ay di mali. Bibihisan mo ang Santo Niño. Gandang-ganda. Tapos lagi mo namang kinagagalitan ng iyong anak. Nagkamali lang ng isa, hindi mo na mapatawad. Ayaw mo nang alagaan. Ay di parang sala. Parang may mali. Yun ang hamon ng pagdiriwang na ito. Kung paanong tayo ay nananatiling parang tuwang-tuwa sa pagbibihis, sa paggagayak, sa pagpuprosesyon, sa pagsasayaw ng Santo Niñong imahen, ito'y dapat nating dinadala sa ating pakikipagkapwa-tao. May isang katangian ng batang dapat hindi nawawala sa atin. Alam niyo kung ano yon? Ang bata hindi inaantok. Joke lang ho yun. Nagising kayo Tanyo ang bata, laging masigla. Di ko pag ako'y nagmimisa ng alas 7, talaga namang, sabi ko sa iyo, kaya kami natatakot na bumili ng upo ang may sandalan. Yan, tulog kayo lahat. Tingnan nyo dati, nung ang ating upuan ay wala pang sandalan, hindi kayo makatulog dahil baka kayo matumba. Ginigising ko lang ho kayo. Ang katangian ng batang dapat tinataglay natin, siya'y laging nagtitiwala. Tingnan niyo ang mga bata. Hindi naman iniisip na maya kung anong iuulam mamayang tanghalian. Bakit? Abay, may magulang sila Alam nilang sila ang bahala sa akin. Hindi niyan iniisip kung anong gagastusin niya bukas. Bakit? Nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang. Yun ang pagtitiwalang dapat mayroon tayo at hindi nawawala pagdating natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos na ating Ama. Malaki ang problema, di lakihan mo ang tiwala sa Diyos. Malubha ang iyong sakit, di damihan mo ang pagtawag sa Diyos. Mahirap na mahirap ang iyong buhay, di lalo kang dapat kumapit sa Diyos. May sakit ka na nga, ayaw mo pang sumimba. May problema ka na nga, ayaw mo pang magdasal. Patong-patong na nga ang iyong isipin. Damot na damot mo pa. May iniisip ka na nga ngayon, ayaw mo pang matulog. May utang ka na'y puyat ka pa. Yung pagtitiwalang dapat mayroon tayo, kung paanong ang bata ay lagang iniisip, bahala ang aking magulang, yun ang pagtitiwalang dapat mayroon tayo sa Diyos. At anong patunay nun? At ang lagi naming ipinagpapasalamat, ay di ito. Kaya tayo naririto, ito'y patunay na tayo gustong tumawag sa Diyos. Nagpapasalamat tayo, may hinihiling tayo, may gusto tayong makamtan. Ito'y mga patunay na kinikilala natin ang Diyos.
may kayang gawin na hindi natin kayang gawin. Yun po ang tiwala. Yung kinikilala mong limitado ka, kaya ka tumatawag sa isang mas mataas sa iyo na alam mong magkakaloob ng mga bagay na ito. Yun ang tiwala. At yun ang huwag ninyong aalisin sa ating buhay. Yun ang isang natatanging katangian ng mga bata kung paanong lagi sila'y umaasa lamang at nagtitiwala sa mga nangangalaga sa Kanya. Ay ganoon ang Diyos. Lagi tayong inaalagaan, lagi tayong minamahal. Kaya nga po ngayong kapistahan ng Santo Niño, tularan natin ang mga bata. Salamat sa Diyos sa pagdadala ninyo ng inyong mga anak. Hindi naman tayo basta, sabi natin dito sa pambansang dambana, dalhin natin ang ating mga anak, hayaan nyong mag-ingay. Bata hayaan ninyong lumikot. Kapag kasi na sister na ang nagtatakbuhan dyan, yun ang problema natin. Bata diga? So sadyang umiingay yan, lumilikot, naglalaro. Pero bahagi ng ating pangangalaga sa kanila, yung pagtuturo na ang misang ito'y mahalaga, kaya dapat tumatahimik din. Kailan nyo dadalhin dito ang inyong mga anak? Kapag hindi nyo na magising ng maaga, kapag hindi nyo na maalis sa panonood ng TV, kapag hindi nyo na maibadling sa pag-ML at pag-cellphone, kaya habang bata, dalhin nyo sa simbahan. Hindi man natin makita ngayon ang bungang dulot nitong pagdadala natin ng mga bata sa simbahan, sa banda-banda roon, maaaring lahat tayo'y wala na, pero mamumutawi sa mga bata na minsan, sila'y laging dinadala sa simbahan at yun ay nagpapalakas ng pananampalataya sa bawat tao. Pananagutan po natin iyon. Ang mga bata, dalhin sa simbahan. Digay sasabihan nyo lang naman, iisang oras naman ito, turuan ninyo, magbaw, tumayo, kumanta, lumuhod. Yun ay pananagutan natin bilang mga nakatatanda at bahagi iyon ng kanilang pagtitiwala sa atin. Dalawang bagay na kailangan nating makamtan at ipanalangin natin kay Jesus na ating makamtan sa linggong ito. Yung tayo'y makapagtiwala sa Kanya at tayo'y makapangalaga sa mga bata. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya mamaya ang Santo Niño. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso at isipang tulad ng sa bata, yung laging sa iyo'y nagtitiwala, upang sa kabila ng mga problema at mga tiisin at pinagdadaanan sa buhay, manatili akong umaasa sa iyong pagmamahal, nang sa gayon ako rin makapagbahagi nito sa aking kapwa, lalo na sa aking pangangalaga sa mga kabataan at sa mga bata. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturo sa atin ng banal na sanggol ang Santo Niño na ang tunay na kahulugan ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. Buong pag-asa tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga at hingin natin ang mga biyayang kinakailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang espiritu ng karunungan ay taglayin ng mga hinirang na mamuno rito at maging gabay nawa nila sa pag-aakay sa mga mananampalataya sa malalim na pananalig kay Kristo, ang Panginoon at mananakop. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa at mga namumuno rito, upang ang tagumpay ng tagapagligtas ay mamala sa lahat ng sulok ng daigdig, at ang maghari sa sangkatauhan ay ang pagkakaroon ng kaloobang natutulad sa isang bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang mukha ng pagdurusa, at yaong mga Kristiyanong pinag-uusig dahil sa pananampalataya, upang ang maningning na liwanag na ipinahatid ng Diyos sa daigdig ay kanilang matanaw na magdadala sa kanila ng pag-asa sa pagkalinga ng amang maawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating nagkakatipon at bumubuo ng ating sambayanan, upang ang naging pag-unlad sa karunungan ng batang si Jesus ay matularan natin at matutuhan nawa nating sundin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga sanggol at mga bata, haplusin nawa ng Diyos ng buong pagmamahal ang lahat ng mga sanggol at mga bata, at pagkalooban sila ng mga mapagmahal at mapagkalingang mga magulang na mag-aakay sa kanila palapit sa banal na sanggol na si Jesus, nang sila'y maging ganap na maging mamamayan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, gawin mong wagas ang aming pananampalataya at sa tulong nawa ng iyong biyaya, gawin mo kaming buhay na tanda ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtaniyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo'y maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Anagawa
hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na pangapari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang maigpit sa amay inapitpit, Senyor, Niño Jesus. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang maigpit sa amay inapitpit, Senyor, Niño Jesus. Hawak kang mahigpit sa amay inapitpit, Senyor, Niño Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal
sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo po para sa ilang mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Bahagi po ng aming katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen, ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ngayon pong darating na January 23, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ito rin po ang araw ng pagmimisa ng mga obispo ng Pilipinas dito sa pambansang dambana. Ang mga oras po ng misa sa araw na iyon, alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 4 ng hapon ng misa ng mga obispo ng Pilipinas sa kanilang pagbisita sa pambansang dambana.
Ang atin pong healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay gagawin sa misa ng alas 9 ng umaga lamang. Nawa po'y magabayan kayo ng ating mga schedule, kayo't ang inyong mga may sakit ay ating inaanyayahang makiisa. Kung inyo pong napansin, nagdasal tayo ng sumasampalataya, Ama namin at Aba Ginoong Maria. Ito po'y gagawin natin araw-araw ngayong buong taon, sapagkat ngayong taon ay Jubilee Year, taon ng Jubileo, at ang pambansang dambana ay isa sa 15 simbahan dito sa Archdiocese ng Lipa na itinalaga upang maging Jubilee Church. Sa pagbisita po ninyo dito at sa pagdadasal ng hinihinging panalangin, pagsimba at pangungumunyon, kakamtan po natin ang indulhensya plenaria. Ano po yung indulhensya plenaria? Ito po yung kabayaran sa ating makalupang pagkakasala na ating pagbabayaran pagkatapos ng ating kamatayan. Kaya po kapag nagkamit kayo ng indulhensya plenaria, binubura nitong lahat ang parusa pagkatapos ng ating kamatayan. Ito po'y pwede ninyong ialay sa inyong sarili o sa kaluluwa ng inyong mga yumao. Yan po'y ngayong buong taon hanggang sa January ng 2026. Sa iba pong probinsya, may iba rin kanya-kanyang mga simbahan. Pwede din po itong makita sa page po ng CBCP para inyong malaman. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong mga kapiyo. Kahapon ay binasbasan at binuksan natin ang ating 2 bagong comfort rooms. Ang isa po'y narito sa bandang likuran at ang isa po ay nasa parking B. Ang disenyo pong ating isinagawa ay para po sa kaayusan at para po sa maganda ninyong pagtigil sa ating comfort rooms dito sa pambansang dambana. Nilagyan din po natin ng mga turnstile gates. Ito po yung mga umiikot na parang gate ng pagpasok. At ang halagang 10 pisong donasyon na inyong ipagkakaloob ay para po sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating mga CRs at sa patuloy na pagpapasaayos ng mga gawain dito sa pambansang dambana. Kami po'y nakikiusap, medyo maganda po ang ating CR, kung inyong makikita. Kami nakikiusap, tulungan po ninyo kami, responsibilidad ng bawat isa sa atin ang pagpapanatili ng kalinisan dito sa pambansang dambana, kasama po ang ating mga CR. Yan po'y una sa mga plano ng ating master plan dito po sa pambansang dambana. At kami po'y humihingi ng pasensya. Alam po ninyo na kapag bago ang isang gawain, sadyang may kanya-kanyang reaksyon, may kanya-kanyang nakikitang problema. Kami po'y humihingi ng pasensya kahapon sa mga ilan po na nagkaroon ng problema sa paghahanap ng 10 piso para makapag-CR. Pasensya po, na nakarating po sa amin ang inyo pong gustong iparating na inyong ikinomen sa aming Facebook page. So yun po'y ating ginagawa ng paraan. Pasensya na po kung hindi agad kayo magkita ng 10 piso dito sa loob ng pambansang dambana. Pwede po kayo magpapalit sa ating mga tindahan para po sa maayos ninyong pagpunta sa ating mga palikuran. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 9 ng umaga. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat
Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating koro at sa iba pa nating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, magkaroon ng puso at isipang tulad ng sa bata. Salamat sa Diyos. Purihin si Jesus, anak ng Ama. Viva, viva, Pil Señor, viva Señor Santo Niño. Purihin si Jesus, anak ng Ama. Viva, viva, Pil Señor, viva Señor Santo Niño.